Isang malaking trade ang naganap sa NBA matapos magkasundo ang Boston Celtics at Chicago Bulls sa isang deal na may malinaw na layunin para sa magkabilang panig. Ipinadala ng Celtics si Anthony Simons sa Chicago kapalit ng veteranong sentro na si Nikola Vucevic kasama ang palitan ng second round picks. Isang galawan na nagpapakita ng magkaibang direksyon pero parehong may saysay para sa dalawang koponan. Para sa Boston, malinaw na win now ang mindset. Sa pagdating ni Vucevic, nadagdagan ang kanilang frontcourt ng isang maaasahang sentro na kayang magbigay ng puntos, rebounds at presensya sa loob ng pintura. Ang kanyang karanasan at consistency ay malaking tulong lalo na sa mga laban na dikit at sa playoff setting, kung saan mahalaga ang composure at size sa ilalim. Sa panig naman ng Chicago, ang pagkuha kay Anthony Simons ay hakbang patungo sa mas batang core at mas mabilis na opensa. Si Simons ay isang explosive scoring guard na delikado sa labas at may kakayahang bumuhat ng opensa. Mas tugma ang kanyang timeline sa hinaharap ng Bulls habang patuloy silang nagbo-build para sa susunod na yugto ng kanilang koponan. Sa kabuuan, ito ay isang trade na may malinaw na benepisyo sa dalawang panig. Ang Celtics ay tumataya sa karanasan para sa titulo, habang ang Bulls ay namumuhunan sa youth at potential. Kayong mga idol, sino sa tingin nyo ang mas panalo sa deal na ito? Samantala, opisyal nang ginulantang ng Memphis Grizzlies ang NBA matapos nilang itrade ang kanilang franchise big man na si Jaren Jackson Jr. papunta sa Utah Jazz sa isang napakalaking deal na malinaw ang mensahe, rebuild mode na ang Memphis. Sa naging kasunduan, nakuha ng Grizzlies sina Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, George Niang at 3 future first round picks, isang malinaw na hakbang para sa pangmatagalang plano ng koponan. Samantala, nakuha naman ng Utah Jazz si Jaren Jackson Jr. kasama sina John Conchar, Jock Landale at Vince Williams Jr., isang move na lalong nagpapatibay sa kanilang frontcourt at overall depth. Para sa Memphis, malinaw na tapos na ang dating core. Matapos ang sunod-sunod na trade, tuluyan na nilang isinara ang pinto sa dating era at ngayon ay nakatuon na sa pagbuo ng mas batang roster na puno ng assets at draft picks. Ang pagkuha ng 3 first round picks ay patunay na handa silang maghintay at mag-invest para sa hinaharap. Sa kabilang banda, lalo namang lumakas ang Utah Jazz. Ang pagdating ni Jaren Jackson Jr. ay nagbibigay sa kanila ng elite rim protection, floor spacing at playoff level defense, isang piraso na matagal na nilang hinahanap para umangat sa Western Conference. Dahil dito, marami na ngayon ang naniniwala si Ja Morant na kaya ang susunod na ititrade ng Memphis. Sa direksyong tinatahak ng koponan, hindi na imposible na galawin pa nila ang kanilang biggest star para tuluyang buuin ang rebuild sa mas malalim na paraan. Isang bagay ang sigurado, nagbago na ang direksyon ng Memphis Grizzlies habang ang Utah Jazz naman ay tahimik pero matalinong naglalatag ng pundasyon para sa mas malaking laban sa hinaharap. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Tama ba ang desisyon ng Memphis o masyado itong mabigat na kapalit para kay Jaren Jackson Jr.? Samantala, mukhang aabang talaga ang Lakers sa buyout market at dalawang pangalan ang posibleng lumutang, CJ McCollum at Chris Middleton. Bakit posibleng mabuyout ang dalawa? Parehong kasing may malalaking kontrata at kung mapunta sila sa rebuilding o gustong mag-clear ng salary ng kanilang team, pwedeng piliin ang buyout para makalipat sila sa contender at makahabol sa playoff run. Ano naman ang maitutulong nila sa Lakers? Si CJ McCollum ay solid scorer at shooter, malaking dagdag sa outside shooting at secondary playmaking na kailangan ng Lakers lalo na kapag natrap si LeBron. Samantalang si Chris Middleton kahit may injury concerns ay bihasa sa big games, may depensa, may shooting at marunong gumalaw off-ball. Perfect fit katabi nila LeBron at Luka. Kung mangyari to, tahimik pero delikadong galaw para sa Lakers. Kayong mga idol, sino ang mas gusto nyo makuha? From the field, shooting 29% from 2 and 22% from 3. 4 for 18 to be exact, so you can't settle right now for outside shots. Hornswoggle befuddled. Dribble handoff to CJ. Goes right up the gut to the rim.